na lang, kuya. Oh, ayan, ugain mo na lang. Wala naman, ma'am? Hindi, check pa rin natin kasi ang layo dito eh. Wala kasi yung panobra niya, ma'am. Hindi niyo kasi sabi dun eh. Hindi, okay lang yan. Oo. 14,606. Matik yan pag ako umorder sa inyo. Magano na kayo. Hindi rin po sinabi ni Madam. Kasi mahirap kasi marami rin kasi akong ginagawa. Mahirapan kami magbalik-balik. Maano mo naman yung pag may tunog. Yan. 50 pieces yan, no? Oh, 50 pieces. Ayan. Okay na, kuya. Thank you. Okay, sige. Sa 14,606, kuya. Thank you, Apo. Thank you po. Okay na to. Apo, thank you. So, bali, nag-deliver po ng tiles today. So, bali, ito po yung first project namin na Adriana. Ayan, nasa phase 6 po tayo. Adriana unit po ito ni Sir na inner unit. Ayan. So, bali, yung tiles niya po is nagkakahalaga ng... Actually, first project ko po to na Adriana. Pero, ang ipapagawa lang po is tiles lang sa taas tsaka ceiling partition, ceiling and two-room partition pala. So, bali yung tiles ni Sir, umabot siya ng 8,630. May delivery charge na 500. Pag less than 12K po kasi, katulad nito, konti lang yung tiles. Pag less than 12K po, may charge po talaga ng 500 yung delivery. Ayan. So, sa Tion po na lang po kami umu-order. Kasi nga po, sa online lang din. Kilala na rin naman ang Rayhaus Makeover. Kumbaga, deliver na lang. No need na kami pumunta sa physical store nila. So, eto, asikaso ko po yan. Pero wala po yan charge. So, kasi syempre pag si client mag-aasikaso, si contractor mag-aasikaso, nakakalito. Since kami naman is kahit sabihin mong hiwalay ang labor sa materials, asikaso na rin po natin. Tapos, meron pa kaming deliver po ng ating hardware materials. Bali, sinasampa na siya. I-deliver na rin po. So, napansin ko lang po dito sa Adriana unit. Kasi nga po, may bagyo, ilang araw na rin umuulan. So, napansin ko basa po dito. So, minsan, akala ko sa pinaka-extension lang talaga yung mga ulan-ulan. Dito rin po pala sa mismong unit sa loob ng unit ni Lumina. Ayan po. So, kung mapapansin natin, nagkaroon na siya ng pagiging kulay green kasi parang naging lumot na eh. Ayan. So, matagal na, nagiging lumot na siya. So, dito pala bumabagsak yung tubig. Pati yung kanilang outlet doon is damay na. So, since maglalagay kami ng materyales, buti na lang po meron akong double lock sa bahay. Nakakatakot kasi lalo na pag konti pa lang ang nakatira. Tapos, papasukan mo ng materyales. Medyo baka baligtad yung kabit mo. Baligtad ka. Oh. So, nakakatakot din talaga na kailangan pagpasok ng materyales, kailangan yung mga pinto naka double lock na talaga eh. So, pinalitan ni Ray
Ito nga po, deadbolt lock na po ito sa likod. Tsaka po, kung papapansin nyo, tingnan nyo to. Ito pong kanilang dito sa may main door is, ito lang ang nilagay nila. Tapos ito pa rin yung kay Lumina. Madali lang po itong mabuksan. Sundutin lang po yan dyan. Ano na. So ito lang po yung susing binigay sa akin ni client. So hintayin natin dumating yung mga materyales na pang ceiling and partition. So yung Adriana, maliit lang po talaga siya. Kaso kung gagawin niyo yung inyong extension, lalaki rin naman kahit paano. Ayan, akit po tayo dito sa taas. Actually guys, sa dami kong projects, dapat hindi na ako nag-accept ng mga small works. Pero kasi naman, sabi ko naman sa inyo, basta dito lang sa Lumina at gusto nyo talaga kami ang gumawa ng unit nyo, paunti-unti. Wag po kayong mahiyang magsabi sa amin kasi kahit tiles lang yan, talagang gusto nyo sa amin magpa-tiles, kukunin po namin yan. Siyempre, diba? Kasi siyempre, marami po kasing gumagawa dito sa Lumina, so hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na mapili. Diba? So, ako nga, sabi ko nga sa client ko, kukunin ko to, basta wag niya akong madaliin. Kasi nga po, marami rin po kasi akong ongoing projects, may mga nauna rin po sa kanya. So, dito po sa unit nila, napansin ko may basa. Ayan. So, mas maganda yung ganito, may mga mark siya ng water na malalaman mo kung saan yung mga possible leaks. Ayan po. So, ang kagandahan po dito sa Adriana, magaspang na po yung pinaka-flooring niya. Pwede na po siyang installan agad ng tiles. Ayan. So, hindi na po kami magsisinsil. Siguro po, ganito lang talaga yung pinaka-turnover ni Lumina. Pero ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng topping para po maging makinis. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda yung gantong surface pag maglalagay po tayo ng tiles. Mas maganda yung gantong preparasyon natin. So, ito po, ceiling with 2-room partition. May mga napansin akong butas. Ayan o. Butas po yan. So, dapat ito, kasama na rin po yung paglalagay namin ng waterproofing para ma-secure din po namin yung pinakabubong ni client, diba? So, kagandahan din po sa Adriana, may masilya na po siya. So, ito, pwede na po ito ni client lihain. Tapos, kung halimbawa walang budget, pwede na lihain, pahiran ng plat. Then, sila na rin po magpintura. Ayan. So, ganito po kalaki yung Adriana. Yung taas niya po malaki. Tapos, ang magagamit po namin tiles dito is 50 pieces na 60 by 60. Ayan. So, si client, sabi ko, 1 month po ang kontrata ko dito. Kung mapapansin nyo, 1 month, sobrang tagal naman nun. Kasi, marami po kasing nauna, mas may nauna sa kanila. So, nakadepende kay Ray yung pagdi-dispatch ng workers. Halimbawa dito, kinukumpleto ko na lahat ng, ako po kasi ang naghahanda ng mga materyales. So, kung ma-ready ko na po lahat ng materialis na kailangan ni workers, si Ray na po bahalang magpatao. Halimbawa, sa bukas maglalagay siya dito ng tile setter, pwede naman po yun. O kaya sa susunod na bukas, ginawa lang po namin siyang 1 buwan contract kasi nga po, maraming kasabayan. Pero, sabi ko nga sa may-ari, bago rin kasi siya bumalik abroad, gusto niya makita kahit paano yung trabaho namin na natapos na. Pero sabi ko nga, in less than 1 month, kukunin namin para, syempre diba, parang pampalubag-loob din sa may-ari. Ayun. So, ang gagawin lang po namin again, pag-install lang po ng tiles dito sa taas, tsaka 2-room partition.
So, as I remember, nasa 8,000 po yata ang tiles na magagamit. Tapos, yung pinaka hardware materials po is umabot ng 31,200 yata, o 500, 31,500 po. Materials pa lang po yun pero mayroon pa tayong mga small materials, hindi pa kasama doon yung mga outlets, mga switch, saka yung mga ilaw. Ayan po. So, bali, ang plano po pala dito, yung turong partition natin, sagad na po siya. Sagad na, hindi na po sila magpapalagay ng hallway. Ayan. So, pwede naman po yun kasi pwede mo na ito yung maging closet mo Pwede ito na po yung nilagyan mo ng mga cabinets mo dyan. Tas sagad na. Ayan. So, abangan niyo po sa post natin, sa YouTube channel natin. Ito po yung unang Adriana na gagawin namin. Pero yun nga po, taas lang muna. So, mag-tour na lang po muna tayo sa loob ng isang Adriana unit. So, ganito po pala yung staircase niya. Ayan. So, again, pag nagpa-wirings po kayo, nagpakabit kayo ng tubig kuryente, make sure na palitan nyo na po yung double lock. Palitan nyo na po agad yung mga locks nyo kasi possible mapasok po yung unit. Ayan. So, although meron ditong nakita kong alambre, kaso, siyempre, diba, sabi nga ni Ray, kahit anong lock ang gawin mo dyan, kung talagang papasukin talaga. Pero, siyempre, kahit paano, mag-provide na rin po tayo ng safety. Ayan, safety locks. Actually, dapat pala kasi ang nabili namin yung dalawang susian. Pero kasi ito po yung nabili ko na So, itali na lang. Ipatali mo na lang dyan. Ayan. Ang kagandahan din ko po kasi sa deadbolt, medyo mahaba po yung kanyang ito. Unlike po dun sa medyo talagang madali lang masundot. I think ang unit dito sa Lumina, kahit maliit lang po, pag na-renovate naman talaga ng maayos, maganda rin talaga ang kakalabasan. Minsan yung ganda po ng unit, hindi naman po yan. Hindi naman po tayo nagbe-base sa laki. Kaso ang kagandahan po dito sa Adriana, mas mahaba po yung kanyang front extension. Siguro yung sasakyan namin kasya talaga siya hanggang dito. Ayun. Baka nasa box. Tingnan mo nga. Tapos nga po pala, ang bathroom pala ng Adriana, nandito po pala sa harapan. Hindi ko lang alam kung open to. Ayun, nakalock. Nakalock po siya. So, yung ating bathroom, nasa ilalim po siya ng hagdan. So, ito po siguro papalitan na lang, papabili na lang natin yung may-ari. Kasi maglalagay na rin po kami ng deadbolt para sure lang. Kasi hindi po natin masabi, baka mawala po yung mga materyales. Medyo malayo na rin po kasi to. Yung phase 6 tapos konti pa lang po yung nakatira. So, ito mga nilagay ni client na mga alambre, magagamit pa namin to dito. Actually guys, meron nag-inquire sa akin ng Adriana. Isang buong unit. Pero not sure lang kung tutuloy si ma'am. Pero mukhang tutuloy naman. Let's see. Para meron na rin tayo maumpisa na isang buong Adriana. Ito po palang leaks. Galing po pala yan doon sa second floor. Dito po pala siya tumatagos. So, wala pa yung ating deliver ng tiles. So guys, kung mapapansin nyo, tawag dito,
Marami pa pong mga unit dito ang hindi pa natatapos. Yan o. Kaya po yung iba mga nagpapalipat na. So dito nga po pala is abot na sila ng kuryente, pero yung water lines is hindi pa. So hindi pa siya talaga totally na naayos dito sa may Phase 6. Siguro itong mga nandito sa may damuhan, bahay pa siguro yan. Kaso wala pang nakatayo. Pero kung katulad po kayo ni sir na magpapagawa sa amin, kailangan mag-provide na rin po kayo ng drum. Kasi nga wala pa tayong tubig dito. So ayan, may magagamit kami pang nag-tiles. Sana dumating na yung hardware para matapos kami agad nila kasi marami pa po kaming gagawin. Yan. So bali guys, ito na po yung hardware materials na gagamitin namin sa loob. Adhesive, tile adhesive na ABC, tsaka semento. Ayan. So meron tayong alambre, tsaka wires dito. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag-aasikaso lang ng materials is hindi po madali. Tulad niyan, magbabalik-balik yung deliver kasi naka-tricycle lang. Sana naka-isang truck na, diba? So kami po ang nag-receive direct, kami maghihintay. Tapos minsan napagdududahan pa kami, diba? Tapos wala naman kami nang kukuha. Ayan. So sinishare ko lang sa inyo yung aming routine dito sa Ray House Makeover na talagang transparent kami. So imagine ano na, kanina pa kami dito, alas 2 na. Tapos ang layo pa ng Phase 6. May maraming pang gagawin si Ray, mag-wirings pa.